Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga subscriber po na nandirito lagi, sa mga silent subscriber po na nanonood lagi sa ating mga vlog, marami pong salamat sa inyo. Sa ating mga subscriber po dyan na lagi pong nandyan sa comment section ang inyong mga pangalan, marami pong salamat sa inyong pagsuporta at pagtiwala sa inyong pagtambay sa ating YouTube channel. Maraming po salamat sa inyo. At saka sa aking lugar diha sa Pilipinas ba, sa Bohol, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Amping mong tanan diha sa mga kaigsuunan, sa mga kaperyentihan, mga silingan diha, basta tibuok Bohol nga mga taga Bohol pod nga nag-migrate na sa iba't ibang lugar o nandyan lang sa Pilipinas nag-migrate kung saan mon kayo ngayon. Ingat po tayo at lalong-lalo na mga kapwa natin OFW, na mga bulanon, mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingat po tayo. No ba yan? Parang ako si Bongbong Marcos na to, nabubulol na. Itong video natin ngayon, dalawa ang pag-usapan natin, dalawang tao itong gawa natin reaksyon. Manny Pacquiao at saka si JV Ejercito, na ito yung nakita ko na si JV Ejercito. Una tayo kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao daw, mayroon daw siyang posisyon ibibigay sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Bali, i-appoint siya ni Bongbong Marcos. Ano kayang posisyon ni Manny Pacquiao sa gobyerno? Ano kayang swak sa kanya? Na sa Department of Education ba, sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Health, sa Department of saan mga departamento kaya ho yan si Manny Pacquiao ilalagay ni Bongbong Marcos. Bitaw, no? Patawa na lang ako dito kay Bongbong Marcos. Si Manny Pacquiao, hindi ko man siya minamaliit, pero kailangan natin yung may eksakto talagang talento ba na mag-handle ng departamento man yan, kung ano man yan, na yung kayang-kaya mo talaga solusyonan. Mayroon ka talagang kapasidad ba na magpatakbo ng isang departamento o anumang ano niya na trabaho na ibibigay sa iyo ng gobyerno o lalo na sa presidente na to. Although si Bongbong Marcos siguro, ang laking tiwala niya kay Manny Pacquiao, kaya siguro siya nag-isip na si Manny Pacquiao ang bagay dito sa kanyang posisyon na to. Di ko pa alam, at di pa alam kung ano ang eksakto talagang posisyon na ibibigay ni Bongbong Marcos. Kaya nga ito nagkahitot-hitot nga itong pamumuno ni Bongbong Marcos dahil naglagay siya ng mga, kung hindi man kurap, kulang sa kaalaman ang ibibigay niya dyan ng mga tao. Di ba? Nakakadismaya kapag ganitong gobyerno papasildo ka, tapos yung serbisyo naman kasi hindi kasi talaga solid ba na para sa ating mga Pilipino. Si Manny Pacquiao, ano bang ni Manny Pacquiao? So, sumama lang noong alyansa, tapos ngayon i-appoint niya na kung anong posisyon. Ang sabi, mga bago ang laban nila ni Mayweather, kasi may rematch nga to sila, di ba? May lumalaban pa to, matanda na pero nagbo-boxing pa din. So, sa akin ewan ko. Di ko maintindihan si Bongbong Marcos kung ano talaga ang kanyang nakikita kay Manny Pacquiao na may tiwala siya dito sa ilagay sa ganyang klaseng mga trabaho. Para sa akin, parang kulang si Manny Pacquiao. Senador nga. Ano bang nagawa rin ni Manny Pacquiao? Nagiging senador, nagiging congressman ho siya. Ano ba nagawa ni Manny Pacquiao na mga batas? Hindi ko alam kung anong meron. Lalo nga itong hahawakan mo yung halimbawa department man yan, o ano man yan, mga government under ng gobyerno na opisina. Saan ba ito ilagay talaga ni Bongbong Marcos? Sabi ko nga kanina, nagkahitot-hitot na nga ito ni Bongbong Marcos, itong administrasyon niya. Hindi niya, tingnan nyo naman ang inflation natin ngayon. Tingnan nyo naman ang dollar ngayon against peso. Sobrang baon na baon itong peso ngayon. Gawa nitong sa mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos, yung mga manager ba niya dyan sa mga ano. Wala. Talaga ang gobyernong ito. Si Bongbong Marcos pa, drop out pa. Sus naman, oh. Dapat namili siya ng mga high level ba. Sus, pinili pa niya si Manny Pacquiao na ano ni Manny Pacquiao? Anong iambag niya dyan?
baka sakali no, mayroon siyang maano dito na magkaroon siya ng magandang himala dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Isa pa itong ano, tapos na kay Pacquiao, basta natawa ako kay Pacquiao na may plano si Bongbong Marcos na i-appoint daw. Tapos JV Ejercito, si JV Ejercito may nag-comment to siya tungkol dito sa kay Saldico, na kapag uuwi daw si Saldico, parang may nakita siya na parang matagpi-tagpi daw ay mayroong posibilidad na magkatotoo yung mga sinasabi ng 18 Marines. Kasi nga 18 Marines siya, naniwala si JV Ejercito sa 18 Marines. Ayun yung sabi niya, ipanoorin natin yung video ni JV Ejercito. Siguro pagtatagpi-tagpi na kung talaga pati si Saldico maiuwi dito ng maayos, no? Tingin ko marami rin ang ayaw siyang makauwi dahil marami rin itong idadawit sa palagay ko. At sa tingin ko itong baka pati yung mga 18 Marines, ako sa naniniwala yung mga Marines hindi naman basta-basta gagawa na story yan, baka mamaya tignan natin, no? So dito na lang sila mag-face. Mapagtatagpi-tagpi natin, mapagdidikit-dikit po natin yung istorya para Dito na malaman lang. po natin. So naniniwala siya doon. Kung uuwi nga naman itong si Saldico, di natin alam, baka biglang mag-appear ito kung mayroon pa tong hearing itong napakagulong Senado ngayon, itong Senate Blue Ribbon Committee. Kung bigla to mag-appear o sa Zoom lang, baya parang video call, tapos doon niya iladlad lahat ang nalalaman niya talaga. Tapos sabihin naman nila, hindi yung totoo kasi nasa video ko lang o kaya nasa video, sa Zoom lang nagsasalita si kailangan talaga under oath. Yan naman ang sa Pilipinas sa mga senador yan dyan Pag under oath ka, hanapan ka ng mga abogado yan na hindi daw yun abogado na legit. So dapat talaga si Saldico magkaano talaga to. Magparamdam siya ngayon kung ano talaga. Suportaan niya tong 18 Marines. Tauhan naman niya yan Inamin naman ng mga tauhan niya yan ang nag-deliver ng pera. Tapos di ba sinabi ni Raffy Tulfo yan na tinawag niyang mga kargador itong 18 Marines. Ang baba ng tingin ni Raffy Tulfo sa kargador, no? Nakikita ko sa kanya, napaka-plastic talaga siya sa mga ganyan na haharap lang sa mga national TV. Pero pala sa mga kargador, shout out sa mga kargador dyan. Pag dumaan ito, si Raffy Tulfo sa inyong lugar, pasngagi ninyo na. Bunawin ninyo nag mga inyong ipangkarga diha na mga kwan. Binababoy kayo ni Raffy Tulfo. Sobrang hambog talaga tong mga Tulfo na to. So, eto na nga. Etong si Saldico, kapag nagparamdam ho ito sa itong ngayon sa investigasyon talaga, tapos nandiyan pa si Martin Romualdez, ginigipit pa lalo ngayon. Ang nakikita ko dito, itong si Martin Romualdez, kapag nagsalita ito na against sa kanyang pinsan, nako, ewan ko lang kung ano talaga ang mangyayari dito sa kanilang mga kamag-anak nito. Ito si Bongbong Marcos at saka si Amy Marcos hindi magkasundo. Magkasalungat ang paniniwala. Tapos si Bongbong Marcos, nilaglag niya to si Martin Romualdez. Nakikita naman natin itong pamangkin ni Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos, nilaglag din yung tiyuhin niya talaga. Ito si Martin Romualdez nga. So ano ang nito? Ang may problema talaga si Bongbong Marcos. Kasi nga sariling interest talaga si Bongbong Marcos. Nilaglag niya kasi nga ang sabi dito ay ang small committee ang dahilan noon yung mga insertion. Kasamahan dito nila ni etong si yung may hikaw na Senate President noon, si Chis Escudero. Tapos sinong pumirma noon? Baka tapos ng small committee, sinong pumirma ng yung budget na yun, yung GAA? Si Bongbong Marcos. Di ba? Sabi pa nga niya, iniisa-isa niya na binabasa itong GAA. Pero bakit ang laki ng mga insertion? Hindi niya nakikita yung mga mga insertion nun. So ito yung nangyari ngayon, itong kay JV Ejercito, may siya,
naniniwala sa 18 Marines na nagsabi ng totoo. Yung iba naman kasi dyan, sinabi sinungaling. Yun ang problema kapag sila ang nabanggit o involved sa mga istorya, ang sasabihin nila yan, sinungaling. Pero kapag kampi sa kanila, halimbawa magandang istorya, ayan na, nagsabi nga ng totoo eh. Bakit hindi nyo paniniwalaan yan? Ganun naman ang ang istorya dyan. So, mas maganda talaga. Palagi ko to si Saldico. Itong taon na to, kung hindi to magparamdam ng lalabas talaga siya, baka sunod taon kasi mag-i-eleksyon na, doon to mag-isip talaga na ito na yung pagkakataon ko na lalabas talaga kasi sumusobra na talaga itong impeachment ni BP Sara ngayon. Di pa natin alam kung ano ang kahinat na nito. Sobra-sobra na ang kanilang tiwala dito na ma-impeach talaga si BP Sara sa Senado. Impeach na nga siya sa sa House of Representatives, di ba? So ayan na ang ngayon, ang gulo talaga sa Pilipinas na Tapos dagdagan pa nitong si Manny Pacquiao na magiging isa sa mga appointed ni Bongbong Marcos. Ano kaya siya? Undersecretary o secretary o ano kaya talagang posisyon ang mayroon si Manny Pacquiao itong darating na mga araw. Kasi tama, Mayo kasi ang hanggang Mayo yung hindi pwedeng i-appoint yung mga kandidato noong 2025. Mayo ho yan sila eksakto na ban na pwede na silang tatanggap o i-appoint sa presidente kung sino dyan. Kasi ang umuugong dyan na ibabalik itong si Abalos o si Tolentino na andyan na sa Department of Labor. Tapos sino pa nga dyan? Ang mga dating mga mga alagad ni Tatay Digong, itong si Tol, kaya lang bumalingbing, Manny Pacquiao bumalingbing din to. Ayan na mga balingbing ngayon. Ito na yung mga ginagawa ni Bongbong Marcos. So, wala rin pagdating sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ayan na, nagkalitsi-litsi dahil wala, ginagamit lang yung administrasyon ni Bongbong Marcos talaga. Na ginawa bang sangkalan na lang na sige. Total, 2 taon lang naman kami dito, di gawin namin tong gatasan itong nangyari ngayon. Pambihira talaga tong natin sa presidente sa Pilipinas talaga ngayon. Kaya ngayon, hindi na talaga, parang di na kaya ni Marcos na makabawi. Ayan pa, mga kalamidad ngayon ang nangyari sa Davao del Sur, sa may Jinsan, sa lugar mismo ni Manny Pacquiao. Di ba? Sa Sarangani. Tapos, ang lakas ng lindol, nako naman, ito na ba talaga yung kamalasan ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon? Noong pag-upo talaga nito, kung napansin natin, napansin ko lang talaga na samot-saring mga problema. Kung hindi man yan lindol, baha, korupsyon, parang nandyan yata lahat si Bongbong Marcos. Itong nangyari ngayon, si Bongbong Marcos, parang perfect na talaga yung mga kamalasan sa Pilipinas ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin. O di ba yung mga ito na naman. Nakaraan di pa naka-recover doon sa mga tinamaan ng baha, tinamaan ng lindol. Yun na naman. Ito na naman ngayon. Sus. Okay, ko nga dito, trahedya ho ito. Hindi naman ho ito kagustuhan din ng kahit sino. Pero pag nito kasi, ang pag-manage kasi nito, kailangan talaga ng presidente kasi gawa nito. Halimbawa itong mga eskwelahan na bumagsak din. Dapat talaga, ito ba nga, wala pa mga eskwelahan masyado na naitayo. Itong Visayas daw, hanggang ngayon, wala ni isang classroom na pinapatayo dyan. Nabanggit ko lang to dito kasi nga, nakita ko lang kasi kanina sa mga video, itong sa balita kanina, itong dumapa ang eskwelahan doon sa sa Jinsan ba yun o sa Davao del Sur. So panahon pa ni Tatay Digong yun, di pa napaayos yung eskwelahan na yun. So ang problema niyan talaga gobyerno. Na 2019 ba yun na hindi pwede na gawin na yung hindi na pwedeng pasukan yun, condemn na yung building na yun. Hindi pa giniba, sus, ngayon dumaan itong lindol na to, di tuluyan na siyang dumapa.
bumagsak na talaga tuluyan yung eskwelahan na yun. Kaya sa ngayon, ang hirap talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos kasi yun nga sabi ko, i-appoint niya to itong si Manny Pacquiao. Anong alam ni Manny Pacquiao dito sa upang gobyerno? Diba? Dumaan nga to pagka senador, dumaan to pagka congressman. Sus. Ewan ko anong batas ang napakinabangan ngayon nung nagiging congressman to, nagiging senador to. Hindi ko matandaan kung anong batas ang nagawa nito. Tapos i-appoint pa niya. Ano kaya mag-utos to sa mga sa mga staff niya, sa mga mga nasa opisina niya. Nako. Katawa-tawa siguro tingnan, no. Hindi ko naman minamaliit si Manny Pacquiao nga, pero marami naman siguro diyan na karapat dapat bagay sa mga posisyon ni Manny Pacquiao. Bawa yung mga ano lang yan, mga CPA, mga abogado o anong mga posisyon yan. Kung naman si Manny Pacquiao, kasi si Manny Pacquiao, alam mo naman natin na sa boxing wala tayong di tayo pwedeng magtatalo sa karanasan ni Pacquiao sa boxing kasi magaling kahit nga dito sa Spain kilala ho yan na magaling na boxingirong Pilipino. So proud ako kapag nakasalubong ng mga Espanyol dito na, uy, Pilipino kasi Manny Pacquiao, di ba? Pilipino. Pilipino ho yun. Tapos, di naman nila narutungan. Di ba senador yun? Di naman nila narutungan yun. Di ba, sa gobyerno din yun. Sa pagka-boksingero, kilala siya. Pero itong sa gobyerno na ibigay sa kanya ni Bongbong Marcos itong posisyon sa kanya, ewan ko lang. Kung kayo na rin ang tanungin ko kung ano talaga ang kanyang nagiging ambag sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya punta tayo doon, maglalakad tayo ha. Pituhan tayo kay Manny Pacquiao at saka kay JB Ejercito. Okay. So ayan ang nangyari kay Pacquiao ngayon. Kaya i-announce to si JB Ejercito. Naniwala si JB Ejercito na totoo ang 18 Marines ha. Si JB Ejercito hindi totally bulag sa katotohanan. Naniniwala si JB Ejercito ang 18 Marines nagsalita ng totoo. Hindi ko sinabi na maki-JB Ejercito nako. Ayaw ko rin to siya. Kasi isa rin tong balingbing. Okay. Balingbing naman talaga sobra yan eh. Dati, naalala ko yan si JB Ejercito, yung mga project na mga mega project kagaya nitong North and South, yung expressway ba? Hindi, yung railways. Grabe ang panggalaitin niya sa hindi daw binigyan ng budget sa gobyerno. Ngayon, di ko alam kung bakit bigla to bilib na kay Bongbong Marcos. Ang dami mo nga pinaglaban ng mga project na hindi pinunduhan ni Bongbong Marcos pero ngayon kay Bongbong Marcos ka pa din, hindi ka man lang nagsalita dyan. Punduhan na natin to. O yung Gimaras yung tulay. Siya rin yan, siwalat yung Mindanao Railways. Siya rin nagsisiwalat yan na hindi pinunduhan. Ngayon, at least naniniwala siya dito sa 18 Marines na nagsabi ng totoo. At may karamdam siya na kapag uwi si Saldico, mukhang magkatotoo itong mga sinasabi ng 18 Marines para daw mapagtahi-tahi o magtagpi-tagpi ang mga sinasabi ng 18 Marines. Abangan.